has broken like the first morning. Blackbird has spoken like the first bird. Praise for the singing, praise for the morning, praise for the springing, fresh from the world. Sweet the rain's new fall, sunlit from heaven, like the first dew fall on the first grass. Praise for the sweetness of the wet garden, sprung in completeness where his feet pass. Mine is the sunlight, mine is the morning, born of the one light, Eden's soft play. Praise with elation, praise every morning, God's recreation of the new day. Isang mapagpalang araw po sa inyong lahat, mga magulang ko at mga kapatid. Welcome po kayo sa gawain ito ng St. Paul United Methodist Church, Tondo. No, makakasama po namin kayo tuwing Lunes hanggang Sabado, alas 6 po ng umaga, kung nais po ninyong makapakinig ng salita ng Diyos sa ikalalago ng inyong pananampalataya. So, samahan niyo po kami, no, kung kayo'y may pagkakataon. So, sa atin pong pagpapatuloy, tayo po muna ay manalangin. O dakilang Diyos, maraming salamat sa umagang ito na kami ay iyong binigyan ng kalakasan, kasiglahan ng aming lupang katawan upang muli ka namin, Panginoon, na mapapurihan sa pamamagitan ng pag-aaral ng iyong mga salita. Tulungan mo po kami na namnamin, unawain ang bawat salita na aming maririnig. At nawa, Panginoon, hindi lamang ito namin mapakinggan, kundi ito po ay magamit namin sa aming pang-araw-araw na buhay. Dakilang Diyos, pagpalain mo po ang iyong mga anak na patuloy na nakikinig at may kasabikan na marinig ang iyong mga salita sa araw-araw na ipinagkakaloob mo po sa amin. Nawa, Panginoon, inaasahan ko po yung paglago ng aming buhay espiritual sa pamamagitan ng pag-aalala ng iyong mga salita. Ito po ang aking samot dalangin sa pangalan ni Jesus. Amen. Ang atin pong pagbubulay-bulayan sa umagang ito ay mula sa Aklat ng Mga Awit, 124, 124. Ang babasahin ko po sa inyo ay ang talatang 6, talatang 7 at talatang 8. Na ganito po ang ating mababasa. Tayo ay magpasalamat, si Yahweh ay papurihan, pagkat tayo'y iniligtas sa malupit na kaaway. Ang katulad natin ibong sa bitag ay nakatakas, lubos tayong nakalaya nang ang bitag ay mawasak. Tulong nating kailangan ay kay Yahweh nagmumula, pagkat itong lupa't langit, tanging siya ang lumikha. Pagpalain ng Diyos ang pagkabasa ng kaniyang mga salita. Kung kayo po ay nakinig sa devotion po natin kahapon, ito po ay Salmo 124 din po. At ang unang bahagi po nito, no, ay yung
ipinahayag ng salmistang sumulat ng kabanatang ito ang kadakilaan ng ating Panginoon. Sinabi po niya diyan sa mga naunang talata na siya ang kanilang saklolo. Na kung hindi sila tinulungan ni Yahweh na kanilang Diyos nang sila ay salakayin ng kanilang kaaway, maaaring nilamon na sila ng buhay sa tindi ng galit sa kanila, o maaaring natangay na sila ng agos at nalunod at tuluyan ng nalunod. Inihahayag sa talata na tanging ang Diyos ang kumilos, kaya sila ay nagtagumpay. Hindi po dahil sa kanilang sariling kakayahan, sa sarili nilang kalakasan, kundi dito po ay kanilang diniklara na ang Panginoon ang siyang dahilan ng kanilang pagtatagumpay. Kaya't sa talatang ating binasa bilang pagpapatuloy, nais ng salmista ng sumulat ng kabanatang ito na pasalamatan, papurihan si Yahweh na siyang nagligtas at tumulong sa kanilang pakikipaglaban kaya't sila'y nagtagumpay. Ano po ang kaugnayan nito sa ating buhay? Marami na tayong pinagdaan ng pakikipaglaban. Noong unang panahon, sila po ay nakipaglaban, no, sa digmaan. Ito po ang tinutukoy ng salmista. Pero tayo po, bakit ito nabanggit? Kasi tayo po bilang mga mananampalataya, marami na po tayong pinagdaan ng pakikipaglaban. Marami na tayong hinarap na mabibigat na pagsubok sa buhay. Ang iba nawala ng pag-asa, pero tayo, natuto tayong lumaban at nanatiling buhay ang ating pag-asa dahil sa ating pananampalataya. Pinanghawakan natin ang salita ng Diyos na siyang nagpalakas sa atin. Dumaan din ang takot pero hindi tayo napaalipin sa takot. Sa halip, lalo tayong kumapit sa Diyos. Di po ba noong nagdaang pandemic, akala natin di na matatapos. Nalungkot tayo dahil di na tayo basta makalabas ng bahay. Nagsara ang napakaraming kumpanya, marami ang nawala ng hanap buhay, at may mga mahal sa buhay tayo na binawian ng buhay. Pero sa kabila ng lahat, naramdaman natin, di tayo pinabayaan ng Diyos. Ang Diyos ang nagbigay sa atin ng ating pangangailangan at hindi niya tayo pinagkulang. Kaya't kung ganito ganito natin pinapahalagahan ang Diyos, wala pong dahilan na tayo ay hindi magpuri at magpasalamat sa ating Panginoon. Alam po natin na sa maraming pagkakataon tayo'y nakakalimot. At sinasabi po natin na kaya tayo nagsisimba, ito ay kapahayagan ng pagpapasalamat sa Diyos. Pero sana po maisip natin na hindi po sapat ang salitang salamat. Hindi ko po sinasabing mali yun. Tayo po'y nananalangin at papasalamat sa Diyos. No? Tayo po ay nagbibigay ng panahon para tayo ay maka-attend ng ating worship, no? Pag-araw ng linggo. Pero hindi lamang po doon, no? Hindi lamang po yun ang kapahayagan ng ating pagpapasalamat. Mas magandang nakikita ng Diyos na tayo ay may ginagawa. Paano po natin makikita o papahalagahan ang Diyos sa buhay po natin? Sa pamamagitan lamang po ba ng pasasalamat at pagbibigay ng panahon para tayo sumamba sa araw ng linggo? Ang mahalaga nakikita ng Diyos sa atin kung paano po natin ginagawa ang mga bagay para ang Diyos ay ating mapapurihan. Hindi po madali, no, ang maglingkod, ang magbigay ng panahon para sa Panginoon. Pero kung iisipin po natin ang mga bagay na ginawa ng Diyos sa ating buhay, no, na siya ang nagligtas sa atin, ibinigay niya sa atin ang kaligtasan at marami pang bagay na ipinagkakaloob sa atin mula noon hanggang ngayon. Kaya't habang buhay na ihayag natin ang kabutihan at pagliligtas ng Panginoong Diyos, walang gising sa umaga na di ka magpapasalamat sa kanyang pag-iingat at pangangalaga. Bilang mga mananampalataya,
Mainam na magrema sa ating mga puso ang pagiging passionate sa Diyos at sa ating kapwa. Dahil kaakibat nito ay naibabahagi natin at naipapakita natin ang kapurihan ng ating Panginoon. So ang pagbabahagi ng salita ng Diyos, ang paglilingkod sa Diyos at sa kapwa ay kapahayagan ng ating pagpupuri at pagpapasalamat. Ang ating mga gawaing iniatang sa atin, dapat ay ating ginagampanan at hindi po ito dito natatapos. Bagkos ito ay nakapaloob kung papaano natin ginagawa ang ating mga gawain. Dapat nagagampanan po natin yan ng may kagalakan. Kasi alam ko po na ang bawat gawain ay mahirap. Pero kung yan po ay ginagampanan natin ng may kagalakan, ini-enjoy po natin ang ating ginagawa at kahit maghapon hindi po tayo makakaramdam ng pagod kasi ini-enjoy mo yung iyong ginagawa. At para magawa natin ang lahat ng inuutos sa atin ng Diyos bilang pasasalamat sa lahat ng kanyang ginawa at patuloy na ginagawa sa buhay natin, dapat sa kanya lagi nakatuon ang ating puso at isip. Ang pasasalamat at pagpupuri sa Diyos ay hindi lamang inihahayag sa ating mga labi, hindi lamang sa pagdalo sa ating mga gawain sa ating iglesia, hindi lamang yung pagsamba sa araw ng linggo at iba pang gawain sa ating iglesia, kundi ang higit sa lahat ay ang pagsunod sa kanyang mga salita. Dito po natin mapapatunayan sa Diyos yung pagpapahalaga natin sa Kanya, yung pagsunod. Dahil alam po ng Diyos ang laman ng ating mga puso. Kung tayo po ay tunay ang paglapit sa Kanya, kung tunay nga ba itong ginagawa natin bilang kapahayagan ng ating pasasalamat, alam na alam po ng Panginoon yan. Kaya tayo sa umagang ito, hinahamon po tayo ng salmista na sa bawat gagawin po natin, gawin po natin yan ng may kagalakan sa ating mga puso. At para magawa po natin, lagi nating ituon ang ating paningin sa krus. Ang krus ay tanda o kapahayagan ng pag-ibig ng Diyos sa buhay ng bawat isa sa atin. Diyan niya ibinigay, ibinuhos ang kanyang buhay, ang kanyang dugo, para lamang tayo ay maligtas. So yun lamang po habang tayo nabubuhay, hindi po natin dapat makalimutan ang lahat ng bagay na ginawa at patuloy na ginagawa ng Diyos sa buhay po natin. Kaya tayo po ay dapat magpasalamat. Pasalamatan natin ang Diyos sa lahat-lahat ng ginawa niya sa ating buhay. At ako po ay naniniwala na sa pamamagitan ng ating mga ginagawang paglilingkod, sa pagbibigay po natin ng panahon, ang ating pagsasakripisyo, alam ko po na ang lahat ng ito'y hindi masasayang sapagkat nakikita ng Diyos ang laman ng ating mga puso. Alam ko na hindi papayag ang Diyos na hindi niya matugunan ang ating pangangailangan. Kaya't sikapin po natin mga kapatid bilang mga mananampalataya na ang buhay na ito ay maging kapaki-pakinabang. Huwag po nating biguin ang ating Panginoon sa kanyang layunin sa buhay ng bawat isa sa atin. So tayo po ay manalangin. O aming amang makapangyarihan sa lahat, salamat po sa umagang ito na narinig na muli namin ang iyong mga salita. Ang paalaala mo po sa amin. Minsan kami, Panginoon, ay nagwawalang bahala sa iyong mga gawain. Minsan sinusunod namin madalas ang aming mga sarili. At nakakalimutan namin meron pala kaming Diyos na dapat naming unahin. Dakilang Diyos, lagi mong ipaalaala sa amin na ang buhay na ito, Panginoon, ay naririto dahil meron kang layunin sa buhay ng bawat isa sa amin. Sa amin pong mga pagkukulang na nagagawa sa araw-araw ng aming buhay, patawarin mo kami, Panginoon. At kami, O Panginoon, ay humingi sa inyo ng kalakasan upang kami ay manatiling manindigan sa iyong mga salita. Panghawakan namin, Panginoon, ang iyong mga pangako upang kami, Panginoon, ay makapagpatuloy sa aming ginagawang paglilingkod. Alam ko po, Panginoon, sa mga salita mo na ibinigay sa amin, dito kami lalakas, dito mabubuhay ang aming pag-asa. Kaya't dakilang Diyos ang aking pong hiling.
palakasin mo at patuloy na lumago ang aming pananampalataya sa iyo na aming Panginoon. Tulungan mo kami na magawa namin ang mga bagay na ipinagagawa mo po sa akin. At nawa, Panginoon, mabigyan ka namin ng kapurihan, itaas namin ang iyong pangalan sapagkat nandito kami, Panginoon. Kami ang iyong inaasahan upang ang iyong ministeryo na pinasimulan sa mundong ito ay aming maipagpatuloy. Kaya po, Panginoon, patatagin mo kami. Ano man ang dumating sa aming mga tukso at pagsubok, dakilang Diyos, alam namin na nandyan ka at hindi mo kami hahayaan na malinsad o maligaw ng landas. Tulungan mo kami na manatili sa landasing itinuturo mo po sa amin. Ito po ang aking samot dalangin sa pangalan ni Jesus. Amen.